Totoo ka ba sa iyong pinaniniwalaan? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 5, verses 21 to 26, and I read it for you. You have heard that it was said to those of ancient times, "You shall not murder, and whoever murders shall be liable to judgment. But I say to you that if you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgment, and if you insult a brother or sister, you will be liable to the council. And if you say, 'You fool,' you will be liable to the hell of fire. So when you are offering your gift at the altar, if you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there before the altar and go. First to be reconciled to your brother or sister, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are on the way to court with him, or your accuser may hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you will be thrown into prison. Truly, I tell you, you will never get out until you have paid the last penny." Minsan po may nakausap po ako at naikwento niya sa akin ang kanyang struggle sa tuwing siya ay nagsisimba, lalong-lalo na kapag dinarasal ang Ama namin. Sapagkat sabi niya, sa parte na sinasabi at dinadasal nating para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, yung parting yon ay hindi niya binibigkas at sinasabi, sapagkat alam niya sa kanyang puso na nahihirapan pa rin siyang magpatawad ng ibang tao. Ang ating pong pagbasa ngayong araw na ito ay isang pagyanig sa ating lahat. Tumutotoo ba tayo sa ating pinaniniwalaan? Ang ating bang papuri na ginagawa sa loob ng simbahan o sa mga akto ng ating pagdarasal sa Panginoon o ang ating relasyon sa Panginoon ay totoo ba o sa labi lamang, lip service? Sabi po sa ating binasang Ebanghelyo, if you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there before the altar and go, first to be reconciled to your brother or sister, and then come and offer your gift. Sabi niya, kapag naalala mo na meron kang hindi kasundo, iwan mo muna yung alay mo at pumunta ka muna doon sa taong hindi mo kasundo at makipagkasundo ka. Tapos, bumalik ka at doon mo ka mag-alay. Napaka-diretso, napaka-praktikal na payo ng ating Ebanghelyo. Kapag may hindi ka kasundo, makipagkasundo ka. Sapagkat ang tunay na esensya ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ng Biblia at ng mga turo ni Jesus ay kailangan nating isabuhay ng totoo at hindi mananatiling katuruan lamang na ating pinakikinggan o binabasa sa Ebanghelyo. Kapag sinabi ng Panginoong, mahalin mo ang iyong mga kaaway, magagawa kaya natin talaga o ginagawa kaya natin talaga na mahalin ang ating mga kaaway? Patawarin ang mga nagkasala sa atin. Nagagawa ba nating magpatawad talaga ng mga nagkasala sa atin? Kapag sinabi ng Panginoon na eto ang gawin mo, no, huwag mong gagawin ang mga bagay na ito, tayo ba ay nagiging tapat at totoo sa Kanya? Tayo ba ay nagiging totoo sa ating pinaniniwalaan? Ang panahon ng Kwaresma ay magandang panahon para usisain ang ating sarili kung tayo ba ay nagiging tapat sa mga utos ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, pagkalooban niyo po kami ng tatag ng loob at tapang
na harapin ang mga bagay na natatakot kaming harapin, kagaya ng pagpapatawad, pakikipagkasundo sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng videong ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you all.